So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, oy, mukhang nag-iiba po ang tono, ang pananalita, ang kinikilos ni Vice President Sara Duterte. And I'm really shocked. To the point na mapapasabi na lang ako na, nanggaling sa bibig ng isang taong ayaw magpatawad? Ngayon, pinasalamatan niya, mga minamahal, si PBBM. And we all know na traidor naman itong si Sara Duterte. Alam naman natin na yung kanyang ama is former frustrated chess master. So maybe naman na din ni Sara Duterte ang pagiging frustrated chess master. And I think gumagawa siya, mga minamahal, ng kilos kahit man sabi na bumabalentong, pabaliktad siya, paurong pasulong, as long as masave niya lang ang kanyang ama. Gumagawa siya ng drama. Anong klaseng drama? Makikipagbate kay PBBM, makikipag-ayos, kasi wala naman talagang ibang makakapagsalba dyan sa kanyang ama, kundi ang presidente lang din naman. So gumagawa siya ng way, 'di ba? Nagpapakita ng kabutihan na ngayon. Himala itong si Vice President Sara Duterte. So ngayon, ito yung sabi niya. Basahin natin ha. This is really ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and FPRRD for all that has happened in our life. So strategic move to, na thank you PBBM dahil sa iyo nagkapatawaran kami ng aking ama. Syempre alam niyo naman na may hidwaan din kahit papaano kuno itong si Sara Duterte at itong si former President Duterte, but because dahil sa ICC na yan, nagkaroon sila ng reunion doon sa The Hague, sa the Netherlands. So, baka yung matanda, si FPRRD, ay masyado nang nalulungkot. 'Di ba? Ito namang si Sara Duterte, dahil iniisip niya na masyado nang matanda itong kanyang ama, abay baka na mamaalam na. Kaya yun, ang ginawa ni Sara Duterte, nagkapatawaran na sila, naghingian ng sorry, naglabasan ng sama ng loob. Tapos ang ending, thank you, PBBM. Alright? Sabi dito, palagay dyan this has been one of the longest meetings I've had with a former president. Now, I have this every day with him, talking about life, talking about family. Yan yung ni Sara Duterte. Actually, ito nga yung balita, mga minamahal. Panood muna natin sa inyo, ha? Thank you si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas nakapag-bonding daw kasi sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may mga bagong bisita ba ang dating Pangulo? Cheryl, pasado alas 12 na ng tanghali dito sa The Hague, Netherlands, at tanging abogado pa lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang namatahan natin na pumasok dito sa ICC Detention Center kahapon. Magkakasama pumasok dito sa loob sina VP Sara Duterte, kanyang kapatid na si Kitty, maging ang ina ni Kitty na si Hanlet Avasenia. Tumagal sila ng halos 3 oras dito sa detention center at sinabi nga ni VP Sara na nagkaroon sila ng father-daughter relationship ng mag-ama. Sabay-sabay lumabas sa Scheveningen Prison sa The Hague, Netherlands, sina Vice President Sara Duterte, kapatid niyang si Kitty, at nanay nitong si Hanlet Avancenia. Ito ang unang beses na magkakasama ang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. We have a relationship now, a father-daughter relationship. Dagdag pa ng bise, masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty.
Biniro pa nga raw ng ama ang dalaga dahil sa boyfriend nito. And he left it, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Aminado si VP Sara, ipinauubayan na nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't gusto raw talaga makabalik sa Davao City ng kanyang amang tumatakbo sa pagkaalkalde roon. As I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him to go home to the Philippines. Okay. Okay na yan, mga minamahal. Pero nakuha niyo yung punto na nung sinabi ni Sara Duterte na, ay, this is really ironic, but I have to thank Bongbong Marcos. Alam nyo, medyo sarcastic yung word na pagkagamit ni VP Sara, pero mas sarcastic din naman yung response ni PBBM. Tingnan nyo. Ano yung sabi ni President Bongbong Marcos? Glad I could help. Kulang na nga lang dyan yung tawa na emoji. 'Di ba? So kung marunong lumaro, itong si Vice President Sara Duterte, I think mas magaling yung lumaro. Itong si PBBM, pinaglaruan nyo yung tao. Paglalaruan din kayo, syempre. 'Di ba? So mga minamahal, isa lang yung nakikita ko. Although, kung iisipin natin na may posibilidad talaga na sarcastic itong pagsasalita ni VP Sara, kasi naintindihan ko naman yung politika, pero on the other half, sa salitang sarcastic na yan, nandoon talaga na gusto nang makipag-ayos ni VP Sara kay PBBM. Gusto na nilang masettle ang issue. Kasi kung hindi mo settle ang issue, hahaba, rarami, to the point na baka magkaugat-ugat pa at baka pati siya ay maisama dyan. Lalo pat, diba, naka-cover up yung siyam na pangalan na susunod na aarestuhin ng International Criminal Court. Diba? And I know na laging nami-mention itong si Vice President Sara Duterte. Lagi siyang nami-mention. So sa aking nakikita, mga minamahal, mukhang si Sara Duterte na mismo ang nagpapakumbaba. Ay lagi namang nagpapakumbaba si PBBM. Gusto nang makipag-reconcile sa kanila noon pa. Masyado nyo lang tinrigger ang administrasyon. 'Di ba? Ang dami ninyong ginawa. Pero tingnan nyo yung ending, lahat kayo palpak. Ngayon na nagkakaletsihan na, nagkakaonsihan na, syempre, kasalanan nyo, ikaw dapat yung gumawa ng moves. 'Di ba? May sinabi din dyan si Atty. Claire Castro. Okay. Can we just get your reaction on the recent statement made by Vice President Sara Duterte that although it is ironic, but she has to thank President Bongbong Marcos na nagkaroon sila ng forgiveness ng papa niya, former President Rodrigo Duterte. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. Tama. So mas maganda pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga inireklamo po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Ma'am, may we just get your reaction on Alright, mga minamahal. Itong mga drama ng mga politikong to, tawang-tawa ako, especially dito nga po sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi, mga minamahal, sa totoo lang, kasalanan din naman talaga ng kanyang ama. Ngayon, dahil gusto na talaga nilang umuwi si Digong, no choice sila, siguro gusto nata nila ng reconciliation. Gusto nila na magkaayos, magkabati sila. 'Di ba?
ni PBBM and then makikiusap na kung po pwede, palayain na, tulungan ang kanyang ama. Paano yan? May paninindigan ng presidente. Ang mali ay mali. Tingnan lang natin kung masusuyo nila ang presidente kasi pag nangyari yun, I think yung taong bayan magagalit kay PBBM. Pag pinagbigyan ng hiling ninyo na pabalikin itong ama mo sa bansang Pilipinas nang hindi niya napapanagutan yung kanyang mga kasalanan. Okay, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.